Sa video na to, ibabahagi ko yung tatlong bagay para magawa nating cinematic ang ating mga motovlogs. I know masyadong mabigat yung term na cinematic, pero explain ko yan mamaya. Anyway, galing sa flat at walang dating, gagawin nating visually appealing. Kaya kung gusto mong mag-stand out yung mga videos mo, para sa'yo itong tutorial na to. Alam ko controversial yung term na cinematic, especially sa context ng motovlogging. Kasi by nature, ang motovlogs, raw POV, real-time, at madalas helmet cam yung gamit. Para sa akin, hindi siya yung typical cinematic na parang pelikula. Saka yung term na cinematic, lalong-lalo na dito sa YouTube, masyadong gasgas na. Pero for the sake of this tutorial at para maging searchable na din, pag sinabi kong cinematic, ang ibig sabihin ko lang doon is visually appealing. Yung maayos tingnan, may dating at pwedeng mag-stand out sa dinami-dami ng riding content online. So without further ado, ito yung number 1 sa tatlong bagay na ibabahagi ko ngayon, ang setup. So pag sinabi kong setup, I am talking about gears, saka yung setting. So unahin natin yung gears na ginagamit ko. So bale, ito yung motovlogging helmet ko at ito yung motovlogging setup ko. Bale, ang camera na gamit ko is ito. Ito yung Insta360 Ace Pro 2. So bale, naka-chin mount siya. Meron tayong external mic. Meron tayong mic adapter. By the way, ang ating external mic is Racing Boy. Syempre, meron din tayong ND filter. So bale, ito siya sa malapitan. Tapos itong ND filter, ito yung nagsisilbing sunglasses para sa ating camera. So I think na ibahagi ko na to dati, pero for the sake of this tutorial, ang ND filter is nagka-cut siya ng light para hindi masyadong maliwanag ang ating kuha. Bale, itong camera kasi natin, instead na auto lang yung exposure niya or automatic exposure lang yung gagawin natin, isa-set natin siya manually. Manual yung ISO, manual yung white balance, manual din yung shutter speed. Tapos yung sharpness natin, ibababa natin to low o kaya medium para hindi masyadong magmukhang digital yung ating kuha. By the way, iklaro ko lang, itong tutorial na to hindi exclusive para sa mga Insta360 action camera lang. Pwede ito kahit ibang action camera yung gamit nyo, as long as na ibibigay niya or meron kayong manual control sa mga settings niya. Now, pagdating sa resolution, depende na sa inyo yan. As for me, 4K at 24 FPS yung gamit ko. Tapos yung shutter speed ko, since 24 FPS yan, sinusunod ko or hindi ko sinusunod pala yung 180-degree rule. Kasi yung 180-degree rule nagsasabi na dapat 1/148 yung aking shutter speed or 1/150 para magkaroon ng cinematic motion blur. Pero itong mga action camera kasi, pag ginamit mo yung 180-degree rule na yan, ang mangyayari, hindi magiging maganda yung stabilization niya. With that, ang ginagamit kong shutter speed is 1/100. Compromise siya para hindi ganun masyadong maapektuhan yung stabilization. At the same time, meron pa rin akong cinematic or motion blur. Pagdating naman sa white balance, daylight lang ako around 5500 or 5600 Kelvin. Sa ISO naman, between 100 to 400 lang yung ginagamit ko, or max na yung 800. Now, isang bagay din na dapat yung tandaan, dapat nakaset yung camera or color profile ng cameras nyo either flat o kaya lag para ma-maximize yung dynamic range. Meaning, mas mataas yung detalyeng nakukuha niya galing sa shadows hanggang dun sa highlight. Kasi pag standard na kulay yung ginamit nyo, hindi na siya masyadong flexible pagdating sa edit. Especially sa color grading na part. Tapos syempre, meron tayong ND filter na ginagamit. Ito, ND filter set. So, depende sa kung gaano kaliwanag. Kasi once na naset natin manually ang ating camera, syempre, yung exposure niya, kung wala tayong ganito, ND filter, masyadong maliwanag siya. Parang wala ka nang nakikita, parang nasa langit na yung mga kuha mo. So meron tayong ND filter na magagamit dito. ND8, ND16, ND32. Usually, ang pinaka nagagamit ko talaga is ND16. So yun yung mga bagay-bagay na dapat yung tandaan under the setup. Pangalawa is the shot. Now under dito, yung pinakaunang i-emphasize ko is yung oras ng pagsushoot nyo. Preferably, dapat golden hour. Kung gusto nyo talaga ng magandang kuha. So pag sinabing golden hour, umaga o kaya patungo ng sunset. Soft kasi yung exposure natin dyan. Mas maganda, or generally speaking, maganda yung kuha natin pag ganyan yung oras. Kung wala naman or hindi naman talaga option yung golden hour, at least merong araw. Napapansin nyo yung mga commercial ng mga kamerang to, Insta360 or yung mga ibang action camera, napapansin nyo, yung mga advertisement nila talagang matitingkad ang kulay, tapos maganda yung exposure kasi meron talagang araw sa mga kinukunan nilang mga videos. So napaka-importante yan kasi
gusto natin ng contrast in terms of shadow, saka highlights, and in terms of color contrast. Tapos syempre, since ang gamit natin or mostly ang gamit natin is motovlogging helmet, dapat nakadial in din yung angulo ng ating camera. Kasi kung napapansin nyo, may mga angulo na masyadong mataas na hindi na nakikita yung manibela natin or masyadong mababa na hindi naman nakikita yung ating pinupuntahang daan. I-consider nyo rin yung location kasi nakakatulong din yan. Syempre, pag maganda yung location, maganda din yung overall na kuha. In a way, yun yung mga bagay-bagay under sa the shot. Ito naman yung pangatlo, the edit. So dito natin mabubuo talaga yung cinematic look dito sa edit na part, especially sa color grading. Yung software na ginagamit ko, pang computer talaga, itong DaVinci Resolve. So bale, galing sa Insta360, copy ko yung files patungo sa computer, tapos dun na ako sa DaVinci Resolve mag-e-edit. Now, disclaimer, hindi ako professional pagdating sa color grading, pero sa iilang taon kong experience, I know a thing or two. I'm sure meron akong maibabahaging dapat nyong malaman. Now, pagdating naman kasi sa color grading, more of personal touch yan. Para sa akin, walang right or wrong. Pero syempre, meron tayong generally accepted na magandang kuha or magandang output or video. So pagdating dito sa color grading, yung pinaka-simple na pwede natin gamitin is yung LUT or LUT or lookup table. Yung pangalawa is itong plugin na sinusubukan ko or ginagamit ko na ng iilang buwan ngayon. Ito yung Dehancer. So ipapakita ko sa inyo yung proseso at yung mga resulta ng bawat isa. So andito na tayo sa aking computer ngayon. Ang gagamitin natin ng software is DaVinci Resolve. Ito, ginagamit ito sa Hollywood, saka pandiinan ito pagdating sa color grading. Saka isang bagay dito na pinakamaganda is libre lang po siya. So meron siyang free version na pwede nating ma-download. So search na lang natin DaVinci Resolve. Click natin yung pinakauna. Tapos baba tayo. Punta tayo dito sa free download. Click natin. Pili tayo dito sa part na to, sa left part, kasi ito yung mga libre. Itong kabila kasi paid version to. So kung gusto nyo ng DaVinci Resolve 20 na beta version, pwede nyo itong i-download dito na part. Mamili kayo, Mac OS ba, Windows ba, or Linux ba, or yung Windows na ARM. Or kung gusto nyo ng official release talaga, yung DaVinci Resolve 19 yung piliin nyo. So after that, since meron na tayo or meron na akong DaVinci Resolve, click na lang natin to. Meron akong inihanda ditong 3 clips. Bale, ang ginamit ko na camera dito is yung Insta360 Ace Pro 2 na shot siya gamit ang lag color profile. So as you can see, wala siyang kulay, hindi din siya contrasty. So ganun din ito, naka-lag color profile din siya. Tapos yung isa naman is Insta360 X5 na camera ang gamit ko dito. So flat yung color profile na gamit ko dito. Bale, meron akong dalawang technique na ibabahagi. Isang basic lang, napaka-basic na color grading na lahat ng mga features na gagamitin ko andito lang sa free version. Pero maganda na rin yung magiging resulta natin dito. So by the way, emphasize ko lang itong part na to, hindi ko siya masyado or di ko iisa-isahing ipapaliwanag yung mga bagay-bagay patungkol dito sa DaVinci Resolve kasi masyadong hahaba yung video. Magfo-focus lang ako sa color grading para masundan nyo in case DaVinci Resolve din yung gagamitin nyo sa mga edit nyo kung gusto nyo talagang magkulay or mag-color grade. So punta tayo dito sa color na tab. Bale, kung makikita natin, meron tayo ditong parang square. Node ang tawag dito para siyang adjustment layer kung nasa Premiere Pro ka. So ang gagawin natin is i-convert natin siya into a Rec 709 na kulay. Bale, pupunta tayo sa LUTs. Na-download ko na LUT is yung Ace Pro 2 iLag to Rec 709. Galing ito sa Insta360 website. So as you can see, naging standard na yung kulay ng ating video. After that, Alt-S tayo para magdagdag pa ng node. Tapos ang gagawin naman natin is itong color space transform. Drag natin dyan. Tapos dito sa output gamma, pupuntahan natin yung Cineon Film Lag. Ayan, bumalik ulit siya sa pagka-desaturated. Kasi ang susunod na node natin is, ang tatanggapin niya is Cineon or mag-e-expect siya na Cineon Film Lag dito sa susunod na node na gagamitan natin ng LUT or Film Look LUT na andito, libre lang din sa DaVinci Resolve. By the way, nakalimutan ko, Rec 709 nga pala dito. Ayan, Rec 709 siya. Ayan.
So dito na tayo sa pangatlong node, right click ulit, loot, tapos ayan, film looks, tapos Rec 709 Kodak 2383D55. So far ito na yung resulta ng ating footage, meron na siyang dating. Pero hindi pa dyan nagtatapos, nagagawin natin dito sa dalawang node na to, highlight natin, tapos create compound. In case gusto nating ibaba yung intensity ng film look na yan, pwede natin dito puntahan yung key, tapos ibaba natin yung gain, pwede natin ibaba, pwede nating taasan. Depende sa taste natin or gusto natin. In my case, balik lang natin sa 1.0. So, ayan, meron na tayong dalawang node. Shift S tayo para mag-create ng node before sa isang node. Shift S pa. Kailangan natin ng 4. So, ayan, 4. Clean up node graph lang tayo para magsunod-sunod yan. Ang unang node, papangalanan nating exposure. Pangalawa is yung white balance. Pangatlo is yung saturation. Pang-apat is look adjustment. Ayan. Kalimutan nga pala natin itong isa. Ito yung conversion loop. So sa exposure, sa tingin ko, pwede pa natin itong itaas kahit papano ng konti. Dito tayo sa HDR panel. Tapos sa exposure, increase natin ng konti. Ayan. Tapos, itong shadow na part, pwede natin itong i-increase yung exposure para at least maklaro yung details dito sa shadow. Tapos dito sa white balance, siguro dagdag lang tayo ng konting yellow or warm color. HDR panel pa rin, temperature pwede natin itong taas ng konti. Ayan, konting-konti lang naman. Para yung bluish na part, hindi masyadong madiin yung kulay ng blue. Before, after. So, ayan. Tapos dito naman sa saturation, pwede natin itong itaas para mag-pop yung kulay, lumabas yung kulay. HDR panel pa rin. Usually, HDR panel talaga yung ginagamit ko. Tapos dito sa saturation na part, increase natin. So, itaas lang natin dito hanggang 1.15. So, ayan. Klaro na yung kulay niya. So makikita natin na itong video na to na-shoot talaga sa isang magandang araw. Tapos itong video na to, ride namin sa Marilake. So far maganda yung location, merong araw, golden hour pa kasi maaga to, around mga 6 or 7. Tapos dito sa look adjustment, ang gagawin lang natin is mag-a-adjust tayo, ipupush natin yung kulay natin sa warm side. So, mag-a-add tayo ng yellow. So, dito sa global, sa HDR panel pa rin, ipupush natin dito sa yellow side yung ating kulay. Titingnan lang natin. Hindi lang masyado sobra. Siguro ganyan lang. Actually, kahit i-push mo yan, ganyan. Tapos, ibaba mo lang. Before, after. Ayan. So far, I think satisfied na ako sa ganitong look. I mean, kung titingnan natin, napakalayo na. Ang laki na ng pinagbago. Makikita naman siguro natin. Hindi siya yung typical na kulay na nakikita natin sa standard na video lang na galing sa isang action camera. Pero, kung gusto nyo talaga ng pandiinan, ito yung pandiinan. So, bale, kung mapapansin nyo, 3 nodes na lang yung gamit natin. Kasi halos lahat ng ginawa natin kanina na napakaraming nodes, mailalagay lang natin sa iisang node lang gamit itong Dehancer Pro. Para siyang collection ng mga tools para ma-emulate natin yung filmic look. Para maipakita ko sa inyo yung proseso, ang gagawin natin dito is i-reset lang natin. Tapos, ang unang gagawin natin is maglalagay tayo ng color space transform. Yan, lalagyan natin ng CST, color space transform. Tapos yung susunod na node, ito yung Dehancer. Tapos yung last na node, CST pa rin, color space transform. Tapos yung pangalawang node is Dehancer. Ayan. Dehancer. So sa CST natin, ang gagawin natin dito, based on my experimentation, itong kulay ng Insta360 Ace Pro 2 na lag color profile, mas maganda yung resulta kung Arri White Gamut 3 kasi wala talagang specific na pang Insta360 itong color space transform. So instead na Insta360 yung hanapin natin kasi wala naman, Arri Lag C3 yung ginamit ko. Ayan. Tapos dito sa output color space, DaVinci White Gamut. Ganun din dito sa output gamma, DaVinci Intermediate. Tapos dito sa CST, DaVinci Wide Gamut, tapos DaVinci Intermediate. Tapos dito sa output color space, Rec 709, tapos output gamma 2.4. So, dito na tayo sa Dehancer. So, ang uunahin natin dito sa source. So,
para makita nyo, ito yung lahat ng mga tools na andito sa Dehancer. So yun yung sinabi ko kanina na halos lahat ng tools na ginamit natin doon. Actually hindi lang lahat, kundi meron pang ilan na wala or hindi nyo makikita doon sa ginawa natin kanina. So mas maganda talaga tong Dehancer kung pandiinan na color grading yung gagawin nyo. Anyway, unahin natin yung input. So since DaVinci Wide Gamut yung gamit natin, dito tayo sa DaVinci Wide Gamut Intermediate. Ayan, yun yung uunahin natin sa input. Tapos punta tayo dito sa print or film print. Ang pipiliin natin ito, Kodak Endura Glossy Paper. Actually, pwede natin itong Kodak 2383. Ito talaga yung pinaka-standard mostly ng mga pelikula. Pero in my case, mas nagagandahan ako dito sa Kodak Endura. Tapos after that, punta tayo dito sa film. Mamili tayo ng profile. Actually, napakarami. Itong profile, para itong film negative. Ito yung mga preset na pwede nating pagpilian. Napakarami yan. Pero so far, ang nagustuhan ko dito is Fujicolor C200. Ayan. Tapos meron tayong adjustment dito na pwedeng gawin. Push or pull. Sa akin, ganyan. Around 1.34. Tapos after that, dito na tayo sa Film Developer. Pwede nating i-boost. Gaya ng ginawa ko kanina, pwede nating i-boost yung saturation. Ito naman, magbo-boost tayo ng saturation. Pero kailangan nating i-enable yan. Enable natin, tapos boost natin yung saturation. Saka yung kanina na ginawa natin, na nag-adjust tayo ng exposure, pwede natin yang gawin sa input. Kumbaga, kung gusto nating i-adjust yung exposure, i-increase natin yung brightness kahit papano, or i-decrease natin yung brightness, pwede natin yang i-adjust dito sa exposure. Sa akin, ganyan, goods na ako dyan. So far, kung mapapansin nyo, meron tayong parang noise or film grain. Pwede nating i-turn off muna. Ayan, turn off muna natin yan. So far, yan yung na-achieve na natin. Tapos, yung temperature, pwede rin natin i-adjust dito sa input. So, ganun din. Kung kanina, meron tayong white balance na node. Ito naman, sa temperature, pwede natin i-adjust. Lagyan natin ng konting yellow or warm color. I-increase lang natin. Ayan. So far, masyadong maliwanag. I think kailangan natin i-decrease. Ayan. Diyan lang siguro. So, yan. Tapos, after that, di natin to gagalawin tong contrast sa gamma correction. Film compression, pwede nating i-adjust kahit papano. Pwede nating i-increase yung tonal range. So, mapapansin nyo, yung highlight niya, bababa siya ng konti para ma-retain natin yung detail. So, yan yung ginagawa nitong film compression. Tapos, yung white point niya, siguro default na lang. Tapos, expand. Tuloy, hindi na natin kailangan tong i-adjust. Goods na tayo dyan. Sa print, na-adjust na natin to kanina. Pwede nating i-increase yung color density kung gusto pa nating i-increase yung kulay. Color head. Ito, pwede natin tong i-enable para ma-adjust natin yung kulay kahit papano. Pwede nating i-adjust yung shadows, midtones, highlights. So kung gusto nating gawing bluish yung shadow, pwede nating ibabayan kahit konti. Tapos yung midtones gawin nating warm. Increase lang natin. Tingnan natin before, after. Tapos, halation. Ito yung isa sa pinaka-paborito ko. Ito kasi yung part na nakikita natin sa mga pelikula dati. Sa mga film talaga, na-shoot sa film. Ilalagay lang natin dito sa part na merong sunlight. Ayan. So, halation, enable lang natin. Pwede tayong mag-adjust. So, para maging obvious siya, custom natin. Tapos, adjust natin dito. Pansinin nyo yung mga part na yan. Try lang natin i-increase halos lahat. Global diffusion, ayan. Background. Ayan, mapapansin nyo dito sa part na to. Meron na siyang nagkukulay red. Ayan, titingnan nyo, meron siyang kulay red na nagbe-blend. Increase lang natin yung smoothness. So, enable or disable, enable. So, actually, yung idea ng filmic look, hindi yung typical na nakikita natin nakuha ng mga digital camera na masyadong perfect. Sa filmic look kasi, more of talagang meron siyang texture, meron siyang dating na
luma. Merong mga taong hindi masyadong nagagandahan sa ganitong look. Meron din namang nagagandahan. Ako, nagagandahan ako sa vintage vibe filmic look. So far, pwede nating i-adjust. Masyadong pronounced siya kung itataas natin tong global diffusion. So far, siguro ganyan na lang. Goods na ako dyan. Titingnan natin. Yan. Enable lang natin tong grain. Tapos, gawin nating 65mm ISO 50 para hindi masyadong malakas. So yan. So far, goods na ako sa datingan na to. Kakaiba. Kumbaga, hindi siya yung typical na kuha lang ng action camera. Off lang natin kasi masyadong mabigat pag merong film grain. Tapos dito naman sa bloom, pwede rin natin siyang i-enable. Tingnan nyo, kung naka-enable siya pero meron siyang glow. Goods na ako dyan, 35mm lang na default lang. Tapos, punta naman tayo dito sa film damage. So, depende na sa atin or depende na sa inyo, pwede nyo i-enable yan. Pero sa akin, kung i-enable ko yan, ibababa ko to or tataasan ko to 65mm. Tapos, ibababa ko yung total amount. Try natin yung 8mm muna. Ayan, kung makapapansin nyo, merong dirt, merong scratches, pero masyadong malakas pag ganun. 16mm, meron pa rin kahit papano konti, 35mm. Konting-konti na lang yung 35mm. Pero andun pa rin, siguro 65mm talaga. Para hindi masyadong obvious, hindi naman talaga gagawin natin na i-degrade natin masyado yung footage, kundi bibigyan lang natin ng style. Goods na ako dyan. Tapos itong film breath naman, actually, di ko na siya ginagamit. So, kung mapapansin nyo, kung i-enable natin to, parang nag-iiba-iba yung kulay. Mapapansin nyo, nag-iiba yung temperature ng ating footage. So, hindi ko na to masyadong ginagamit or hindi ko siya type kasi para sa akin masyadong stylized na siya. Disable lang natin. Itong gate wave naman, maganda to kung naka-tripod yung mga shots mo. Hindi ito bagay sa mga shot na action sports. Kasi kung mapapansin nyo, mag-zoom in to. Ayan, nag-zoom in siya. So, hindi ko siya ginagamit. Overscan naman, kung gusto nyo ng additional style talaga, kung gusto nating i-emulate na na-shoot yung ating footage gamit ang Super 8 na camera, Super 16, yan. Yan yung nagagawa dyan. Pwede tayong mamili dito. So, makakapili tayo. Depende sa gusto nyo. Super 8 yung typical na nakikita ko na ginagamit ng iba. Pwede nyong paglaruan to. Pero para sa akin, masyado na tong stylize. Hindi ko siya ginagamit. Ganon din itong vignette na part. Actually, hindi ko rin siya ginagamit. So, skip lang natin yan. Tapos itong monitor na part naman, kung gusto mong makita kung meron bang part na nagki-clip or overexpose, pwede mo siyang i-enable itong clip indication or clipping indication. And yung output naman, pwede nating i-reduce. So for example, ayaw nung munang masyadong malakas na filmic vibe, pwede nating i-decrease or i-increase yung intensity. So balik lang natin sa 100. Now dito naman sa loot generator, pwede nating i-export ang ating nagawang grading para magamit ng ibang NLE, kunwari Premiere Pro, Final Cut Pro, or iba pang mga software na gumagamit or nakaka-utilize ng LUT or lookup table. So pwede nating i-export at i-save yan. Desktop, tapos enhancer. Tapos itong options naman, pwede natin tong i-disable lahat ng tools na ginamit natin, or pwede nating gawing high para maging mas maganda yung output na nakikita natin. High. Pero yun nga lang, babagal yung ating computer or mas mabigat siya para sa computer natin. Normal, fast, goods na ako dyan. So far, ito yung naging resulta. Kung pansin nyo, medyo mabagal yung pag-play. Mabigat itong mga effects na to. Kumbaga, kung gusto nyo talaga ng ganito pandiinan, kailangan nyo rin ng relatively malakas na computer. So punta tayo dito sa pangalawang clip natin. So ang kagandahan pala ng DaVinci Resolve, kung meron na tayong nagawang edit kanina or color grading kanina, pwede na natin siyang i-apply na hindi na natin pa kailangang isa-isahin yung ginawa natin or ulitin yung ginawa natin kanina. So for example, yung basic na editing na ginawa or grading na ginawa ko kanina, ito yon. Ang gagawin lang natin, click natin tong isang clip na to, tapos right click natin dito, tapos apply grade. So ayan. So far, meron na tayong color grade na nagawa gamit yung kanina
yung technique natin kanina na basic color grading. So kung meron man tayong adjustment, kung gusto nating i-adjust kahit papaano yung exposure, pwede nating i-adjust yan. For example, gusto lang natin taasan ng konti yung exposure natin, yung shadows i-increase natin, tapos yung highlight i-decrease natin, di ba? Napakadali na lang. So instead na isa-isahin pa natin, babalikan natin yung ginawa natin, pwede na natin siyang i-apply. Kasi pareha lang naman sila ng settings, pareha din sila ng camera. Although hindi magkapareha yung lugar, exposure na lang yung in-adjust ko. Tapos itong isa naman, ang gagamitin naman natin is yung dehancer. So ganun pa rin, click natin to, tapos i-right click natin yung nag-grade natin kanina gamit yung dehancer. So apply grade. So ayan, pwede natin yung i-adjust. Kasi kung mapapansin nyo, for me, medyo masyado siyang parang more on magenta siya. So ang gagawin natin dito, punta tayo dito sa halation. Tapos yung global diffusion, ibababa natin ng konti. So yan, so far, meron lang tayong babaguhin dito sa film compression. Itong white point, ibababa lang natin ng konti. So, napakadali lang, di ba? Pwede rin nating ibaba yung ating exposure. Ayan. Now lastly, itong Insta360 X5. Ganun pa rin, i-apply pa rin natin itong ating nagawang grade kanina, pero meron tayong adjustment na gagawin. So click natin yung isa, tapos apply grade. So masyadong malakas. So i-delete natin tong conversion. So hindi natin kailangan to. Ayan. Bale, ang matitira ito na lang. So pwede nating i-decrease ang ating key output. Tapos yung ating white balance, dito na tayo mag-a-adjust. Pwede nating i-adjust to. Ayan. Sa look adjustment, mag-a-adjust tayo. Bale, dito sa shadow, saka sa light, lalagay natin sa yellow part. Ayan, dyan. Sa exposure naman, I think goods na ako dito. So kung titingnan natin, diba, napakadali lang. Yan. Pwede rin natin tong gamitin yung ating Dehancer Pro. So, apply lang natin tong nag-grade natin kanina. Ganun pa rin yung proseso. So, medyo malakas yung dating. Hindi kaaya-aya, pero meron tayong babaguhin. Gaya ng ginawa natin. So, yung input color space, gagawin natin Rec 709 yan. Tapos, Rec 709 pa rin. Yan. Tapos, after that, punta tayo dito sa Dehancer. So bali, ang uunahan natin i-adjust dito, input. Increase natin ng konti yung exposure. Tapos punta tayo dito sa Film Developer. Color boost, ibaba natin kasi masyadong malakas. Tapos itong film compression, white point. Ganyan. Tapos sa expand, black, i-brighten up natin ng konti. Print, wala na tayong babaguhin dyan. Color head, so pwede na tayong mag-adjust dito. Yung shadows, pwede nating i-increase para mag-warm yung kulay sa shadow. So, I think masyadong malakas yung halation. Ibababa natin kasi kung mapapansin nyo, masyado siyang malakas. So, global diffusion, ibababa natin. Tapos, balik ulit tayo dito sa exposure. Increase lang natin ng konti. Ayan. So far, goods na ako dyan. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kahirap kung ang gamit natin is si Dehancer Pro. Pero yun nga lang, kailangan nyo itong bilhin. So anyways, mga gustong subukan ang Dehancer Pro, pwede nyong i-download. Meron nga lang siyang watermark. Pero yun nga, at least malaman nyo kung magugustuhan nyo ba o hindi. Now, sa mga gusto lang naman ng basic, ayaw gumastos, well, pwedeng-pwede na itong DaVinci Resolve na free version. Anyway, kung gusto niyo ng pandiinan na software pagdating sa color grading, isa tong Dehancer na dapat nyong i-consider. Now, kung gusto nyong subukan, pwede nyong i-download yung trial version niya. Andyan sa link sa description. Or kung gusto nyo talagang bilhin kasi nagustuhan nyo, pwede nyong gamitin yung promo code ko para makatipid naman or at least meron kayong discount. Anyway, kung nakatulong ang video nito, huwag nyong kalimutang i-like. Kahit wag na kayong mag-subscribe or kung meron man kayong katanungan, i-comment nyo sa baba.